yung binasa niya ng ating kapatid na si Sister Rose. Ano po yung... Ang talinhaga ng maghasik. The parable of the sower. Amen? Nasa Mateo 13, 1-9. Pag-usapan po natin yung kwento nito. Sandali daw. So, bago tayo magsimula, muli po iniimbitahan po tayo tumayo muli para manalangin. Amen. Tayo po tayo. Para ipanalangin po natin yung ating topic sa umaga nito. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus at sa banal na Espiritu, salamat muli sa hapon na napakagandang ito, Panginoon, na tunay na sabi mo, Lord, sa iyong salita kanina, sa pag-awit pa lang, Panginoon, nararamdaman namin yung presensya mo, Panginoon. Lord, ina-acknowledge namin ang presensya mo sa lugar na to. Ina-acknowledge namin ang presensya mo sa aming buhay. Kanina pa lang, Lord, punong-puno na nararamdaman namin na kasama ka namin. Salamat sa gawain ito na pinapahalagahan namin, Panginoon, lagi, Lord. Dahil may pinagkaloob mo sa amin. Kasama ka namin lagi, O Diyos. At sa aming topic sa umagang ito, Panginoon, na alam namin sa bawat salita mo, ito po ay may kahalagahan, Panginoon, at walang nasasayang. Ang kapangyarihan ng iyong salita, Panginoon, ang aming pag-uusapan, Panginoon. Na, Lord, salamat sa iyong salita na nagbibigay ng buhay, Panginoon, sa amin. Salamat sa iyong salita na nagpapalakas sa amin. Salamat sa iyong salita na ginagawa kaming ganap, Panginoon. Salamat sa iyong salita dahil sa pamagitan ng salita, Panginoon, nagkaroon kami ng relasyon sa inyo, Diyos. Na tunay na napakasarap ng presensya niyo, Panginoon. Hayaan niyong pasalamatan namin kayo sa hapon na ito. Salamat sa mga kapatid namin na nandito ngayon, na dinala niyo. Salamat sa mga kapatid namin na sama-sama kaming magkakaisang nagpurit sumamba sa inyo. Dahil tunay, karapat dapat kayong sambahin at papurihan, Panginoon. Kung dadamahin namin, Panginoon, yung presensya mo, Panginoon, mararamdaman namin kung ano yung gusto mong sabihin sa amin. Na sa bawat araw ay may kahalagahan. Sa bawat araw na kasama ka namin ay napakaganda. Sabi nga sa kanina sa awit, magandang umagang kay ganda, Panginoon. Salamat, Lord, sa hapon na ito. Muli, nagpapabalot po kami ng banal mong dugo. At, Lord, humble myself to you, Lord. I humble myself to you, Lord. Minsan pa, gamitin mo ako, Lord, na alisin mo lahat, Panginoon. Gamitin mo lang akong vessel para mag-glorify ka, para maitaas ka, Panginoon. Salamat sa hapon ito, Panginoon. And let your will be done. Let your will be done, Holy Spirit. Thank you, Lord. Binabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maganda po itong topic natin. Alam ko naman po, every Sunday, maganda lahat ang topic. Pero bilang kami po yung ginagamit ito, once na nag-aaral na kami, bago pa lang po kayo mag-pick, kami na muna yung pinili ni Lord. Ayan po, the parable of the sower. Tagalog, ang talinhaga ng maghasik. Ang kahalagahan, may layunin po. Ang layunin po natin dito ay ang kahalagahan ng salita sa ating puso. Ano po yung kahalagahan ng salita ng Diyos sa ating puso? Ang talinhaga, ginamit po dito yung talinhaga. Ano ba yung talinhaga? Ginamit yun ni Jesus sa lahat. Marami siyang ginagamit na talinhaga. Bakit niya ginagamit ang talinhaga? Ang talinhaga ng maghasik ay tungkol sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ang salita ay tulad ng binhing bumagsak sa 4 na klase ng lupa. Ang iba't ibang klase ng lupa ay kumakatawa sa iba't ibang klase ng tao. Ang magsasaka ay naghahasik ng salita. Si Jesus ang magsasaka at ang salita ng Diyos ay tulad ng binhi na ito ay
Kanyang inihasik sa bawat isa sa atin, sa ating mga puso. Amen? So, ang talinhaga. Ang talinhaga ay isang kwento mula sa pang-araw-araw na buhay na nagtuturo ng moral at espiritual na katotohanan. Malimit, gamitin ni Jesus upang ipaliwanag sa kanyang mga alagad. Pag nagkukwento ang Lord, yun ang ginagamit niya. Marami siyang ginamit na talinhaga sa Biblia. Hanapin natin, basahin natin sa New Testament. Maganda po ito. Kasi po ito po yung naghahalintulad. Nagbibigay ng halintulad. Yung talinhaga. Ayan. Ang talinhaga ay nagpapakita. Ito po ay nagpapaunawa para po maunawaan natin. Meron pong ginagamit dito si Lord Jesus meron siya dito kinihahalintulad para malaman natin. Ito po ay ginagamit niya, nagtuturo ng moral at espiritual na katotohanan. Ayan. Ayan. Ito po yung kwento. Atin pong pag-usapan ng kwento ito. Number 1. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang ibon at tinuka ang mga iyon. Ayan. Sabi doon na yung talinhaga nito ay naghasik yung magsasaka. Binhing nalaglag sa tabi ng daan. Ayan po. Ano pong nangyari? Nung naghasik siya, ayun po, kinain ng ibon. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. Nahasikan ng salita pagkatapos nilang mapakinggan ito, pagdakay. Ito po'y may mga, sa ating mga puso po, ito po'y meron itong, mamaya ikukwento ko po sa inyo. Ipapakita ko po muna ito, itong mga nangyari. So, tinuka siya ng ibon. Dumating ang ibon at tinuka. Bali po, ang naghahalintulad po, ang daan, naghahalintulad po ito ito yung mundo. Ito yung kamunduhan. Na nagre-represent po ang daan ay nagre-represent ng mundo. Naghasik ang Panginoon ng binhi dito, number 1, is sa mundo. Dito sa number 1 ay sa laglag sa daan. Nagre-represent ito na mundo. Maraming tao sa mundo. Marami siyang hinasikan. Nakita po natin. Pero, explain ko po. Ayan. Una, nalaglag sa daan. Tapos, pangalawa naman, may binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Sapagkat manipis ang lupa roon at sumibol agad ang binhing iyon. Ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw, natuyo, palibhasa'y walang gaanong ugat. Tingnan po natin. Ayan. Yung binhing nalaglag sa batuhan, nakita natin. Di ba ang ating merong purong lupa, merong batuhan. Nakita po natin, pag may batuhan, manipis lamang ang lupa niyan. Kasi yung bato, di ba, may bato. Ang lupa niya, kukuunti. Tumubo man siya, hindi malalim ang kanyang ugat. Nakita po natin. Hindi siya nagkuugat. Hindi masyadong lumalaki pag sa bato tumubo. Sapagkat manipis po yung lupa, nakikita po natin yung lupa, kukunti, puro batuhan kasi. Di ba minsan nagtatanim tayo, naghahanap tayo ng magandang lupa. Pag tayo nagtanim. Di ba minsan nagtanim tayo ng halaman. Makikita natin pag namimili tayo, di ba? Ayan po. Yung binhi pong nang mapabilad sa matinding sikat ng araw ay natuyo, palabhasay walang gaanong ugat. Yan po ay mabilis matutuyo dahil wala ngang ugat, dahil bato. Ayan. Tapos po, meron namang binhi na nalaglag sa dawagan, sa weeds. Dumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon, ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay naguhay. Pakikita ko po muna yan. Ayan.
Nalaglag sa dawagan. Yung dawagan po kasi, eto yun yung may mga tinik. Ayan. Sabi po doon, bagamat maganda yung lupa niya, pero meron siyang mga tinik. Sagabal sa paglago. Sagabal yun sa paglago. Pero i-explain ko po sa inyo isa-isa. Papakita ko po muna yung mga pinaghasikan sa daan. Una sa daan, sa pangalawa sa batuhan. Pangatlo sa dawagan. Ayan. Ito naman po yung nalaglag sa mabuting lupa. Nakita po natin yung lupa. Pagamat siguro dito malabo, pero makikita natin ang lupa. Pag maganda yung pinagtaniman, walang sagabal, mabilis tumubo, lumalago. At pag ito ay lumago, nag-uugat ito ng malalim. Pag maganda po yung lupa niya. At meron po ako magkukwento sa inyo. Ito po. Pupuntahan po natin ang Mateo 13 to 18. Pwede pong basahin, Sister Rose, ikaw mo number 1. Yan, sa third, sa 18. Sabi Hanggang niya, 19. pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinghara tungkol sa maghasik. Verse 19, ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakakaunawa ito, ay katulad ng mga binhing na hahasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at inagaw ang nahasik sa kanilang puso. Nakita po natin. Ito po yung kahulugan ng talinaga, mismo sa Biblia, mababasa po natin. Sabi doon na ang mga nakikinig ng salita tulad sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakakaunawa nito, ay katulad ng mga binhing nasa tabi, na nahasik sa tabi ng daan. Bakit daw po? Kasi ikinukwento rito kasi yung kingdom ng Lord na ito po ay tungkol sa kingdom ng Lord na sabi niya dito, ayan po kahulugan ng talinhaga, na si Lord kasi ito, pumunta siya dito sa atin. Siya yung naghahasik sa ating mga buhay, sa ating mga, bawat apat na klase ng tao kasi tayo ay hinihasikan niya. So ngayon, ang nangyari, ang tinanong ko rin yun, bakit ang mga kasama na Lord, yung mga kanyang mga kasamang yung kanyang kasama na, ano ba to? Hindi, mga disipulo niya, naiintindihan yung talinhaga niya. Bakit? Di ba natin natanong? Magbasa man tayo sa Biblia, parang pag hindi natin masyado maintindihan. Naalala po ba natin yung preaching na sabi sa 1 Corinthians, sabi niya doon, yung hindi, pag ang banal na spirito, pag tayo tumanggap sa Lord, at ang banal na spirito ay kikilos na sa atin. Para malalaman natin, mauunawaan natin. Sabi doon, sapagkat ang taong di nagtataglay ng espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob. Sa 1 Corinthians 2:14, sabi dito, yung nagtataglay, pag tayo'y tumanggap sa Lord, meron siyang binigay na banal na spirito sa atin eh. Mauunawaan natin, katulad dito yung sinasabi ni Lord na sa lihim ng kaharian ng Diyos. Kasi gusto niya dito ipaunawa yung lihim ng kaharian niya. Kaya siya gumagamit ng talinhaga. Sabi niya dito na sa mga taong bukas ang puso. Kasi ito yung apat na klase ng tao. Ito yung apat na klase ng lupa. Nasabi doon na yung mga taong bukas ang puso, mga taong humahanap sa Diyos, yun siya yung plano niya, yung Lord, plano niya yung kaligtasan. Ipagkaloob yung kaligtasan at sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Ang makakaunawa lamang ng talinhaga ay yung tumanggap sa Kanya. Nakita natin na, sabi ko nga noon, hindi ko ito maunawaan, pero ngayon ang pinag-aaralan ko, pag kahit tayo magbasa, makikita natin, ayan na ha, bakit ang Lord ng talinhaga? Sabi niya, gusto ko itong ipaunawa. Gusto ko itong ipaunawa sa inyo. Makinig, ang may pandinig ay makinig. Kasi mahirap, ba't nagsabi pa, ba't ang may pandinig ay makinig? Diba? Ibig sabihin doon, tayo, pag tinanggap natin si Lord Jesus, yung banal na spirito na andito sa ating puso, mauunawaan natin kung ano yung gusto ng Panginoon. Ayan po. Binhing nahasik sa tabi ng daan, dumating ang masama at inagaw ang nahasik sa kanilang puso. Alam natin na si
si Satan, ang kanyang gawain dito sa mundo is to steal, to kill, and to destroy. Tatlo yan. To kill, steal, nakawan tayo, patayin, pumatay, at para wasakin tayo. Subalit, dumating, sabi doon, no, dumating ang masama at inagawang nasik sa kanilang puso. Merong nakarinig. Dumating, nakaunawa, unang-una, bining nasik sa tabi ng daan. Ayan. Subalit, inagaw. Ang ibig sabihin noon, ito pong mundong ito yung secular na buhay ng sa ating mundo. Nakita ba natin yung kaibahan? Tayo. Ngayon na andito tayo sa Panginoon, nakikinig tayo ng Word of God, alam natin, di ba? Yung secular na buhay natin, na sa labas, hindi ito makapagbibigay sa atin para lumago ang ating pananampalataya. Amen? Kung wala tayong aatinan na isang gawain sa Panginoon, may nakita tayo na nag-share sa atin, eto na yung time ng Lord, anak. Kasi, tinatawag na tayo ng Panginoon, pero yung habang buhay na nakikita mo, lagi ka lang dyan, ang saya-saya ng buhay, lagi ka lang sa shopping mall, walang nangyayari sa ating buhay. Pag hindi dumating, hindi dadating yung pananampalataya natin, hindi tayo lalago. Hindi lalago, wala tayong pananampalataya. Hindi tayo, yung secular na buhay dun sa mundo, ibang-iba dito sa mundo na may Diyos. Nakita natin ginagawa ng kaaway. Gusto niya tayo wasakin. Gusto niya tayong patayin. Diba? Gusto niya tayong gawing busabos. Pero bakit andyan si Jesucristo nagpunta? Para tayo iligtas. Ito yung puso na ito yung una, yung daan nagre-represent kasi ito na mundo eh. Na andun tayo sa secular na mundo. So biglang dumating, may nag-share sa atin, andito tayo ngayon. Dahil gusto na Lord, magkaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya, mabago yung ating buhay. Amen? At ito po yung, Sister Gordy, pwede pakibasa. Nilalarawan ang binhing na hasik sa kabatuhan, ang nakikinig ng salita at masayang tumanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila, kaya hindi sila nanatili. Pagdating ng mga kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalag. Ayan. May sinabi dito, yung binhing napapunta sa batuhan, nahasik sa batuhan. So yung binhing na nahasik sa may batuhan ay may manipis na lupa sa ibabaw. Sa simula ay tutubo lamang yung binhi. Ang gantong uri ng tao ay agad tumatanggap ng salita na may kagalakan. Diba, apat na tao. Yung una, sa daan. Ito yung pangalawang tao na tumanggap siya ng salita ng Panginoon na may kagalakan. Nananabik siya, buong nananabik. Subalit, tinanggap niya yung Word of God. Subalit, nung sabi doon, ayan na, ngunit hindi tumitimo sa puso nila. Hindi sila nananatili pagdating ng mga pagsubok, pagdating ng mga pag-uusig. Minsan, di ba, hindi ko pa naman kasi naranasan. Wala pa akong masyadong nakitang ganon. So, meron naman pumunta dito sa church na minsan, dahil gusto niya tuwang-tuwa siya. Natuwa siya, madaling tumanggap. O meron pala akong kaibigan ko, may kaibigan akong gano'n. Na nung time na dumating na sa kanya yung pagsubok, may time na, di ba, minsan, pag nandito na tayo, minsan, nasa labas tayo, pinapersecute. Ano ka ba naman? Wala ka nang ginawa, kundi mag-amin. Hallelujah. Ano nangyari sa buhok mo? Parang naging manang ka. Minsan, pag nape-persecute tayo ng gano'n, kinahihiya natin. Mas gusto pa natin na namang bumalik. Di ba minsan kasi may transformation. Pag tayo'y nakakilala sa Panginoon, may transformation sa ating buhay. Na nagbabago. Even, unti-unti, hindi naman biglaan. Hindi naman to instant. Unti-unti, binabago tayo ng Lord. Even sa pananalita nga. Nakita mo nga si Sister Den, sabi niya, bakit ganyan lagi ang mukha mo? Parang lagi kang maaliwalas. Diba? Nakikita natin yung pagbabago eh. Sister Mary, nakita mo yung pagbabago, di ba? Yung dating labuyo mo, bakit naging matamis na?
Kasi walang makakapagbabago nun kundi ang Lord. So, yun yung mga nag-transformation ng buhay natin sa Panginoon. So, siya yung hindi ito naman sa abatuhan, hindi ito tumimo sa Kanya, yung salita ng Panginoon. Walang nangyari. So, sabi dito, hindi naging malalim yung ugat nito. Kasi batuhan nga eh. Pag hindi malalim ang ugat, di ba, pumunta lang dito. Hallelujah. Isang linggo, parang baliwala. Masaya lang. Masaya naman dun, no? Masaya. Pero parang pag after 1 month, hindi siya yung nag-uugat. Kasi, lasapin natin, damahin natin kung ano yung gusto ng Panginoon sa atin. Minsan kasi hindi pa tayo napapagod sa ating buhay eh. Di ba? Pero, may time na ipapadama sa atin ng Lord, tinatawag na tayo eh. Gusto niyang ibigay sa atin ng buhay na sagana, buhay na maganda. Pero tayo lamang yung ugat natin, hindi nag-uugat. Di ba? So, pag hindi na nag-ugat, hindi ito lalago. Ang mangyayari, ito ay natutuyo. Sabi doon, hindi ito lalago ng malalim ng ang kanyang ugat. At nawalan kasi ng ugat, kaya mabilis mamatay. Ayan, nanlalamig. Kapag dumating na yung kapigatian, yung mga pag-uusig, dahil sa salita, agad kang nanlalamig. Yung nadi-discourage agad. Kasi alam natin na ang tao, gusto natin lagi encouragement. Ang alam natin, pagsubok, hindi pagsubok na, di ba nung tayo, ako din, hindi ako nakalala sa puro pagsubok naman, ano ba yan? Nakakainis yung pagsubok na yan. Bakit ganyan? Pero ngayon, tumatanda na tayo, gusto na tayong palaguin ng Lord. Kasi, pag may tinanim sa atin, gusto niya tayong lumago eh, sa ating buhay. Hindi lang tayong teenager, hindi tayo laging bata. Hindi naman lagi lang tayo na ganito lang, naka-stagnant lang na ganyan. Gusto talaga ng Lord lumago tayo. Ayan. So, lalamig na yon. So, meron namang Sister Jane, pakibasa. Nilarawan naman ng nahasik na dawagan ang ikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundo. Ito at naging maibigin sa mga kayamanan. Anupat ang salita na wala na puwang sa kanilang puso, kaya hindi Makapamunga. Meron namang nahasik sa dawagan. Di ba nakita natin dawagan maraming tinik? Nakinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundo ito. At naging maibigin sa mga kayamanan. Ano pa ang salita na wala ng puwang sa kanilang puso, kaya hindi makapamunga? May inihasik ang Lord sa dawagan. Iba't iba kasi yung klase ng tao talaga dito sa mundo, di ba? Ang ginawa ng Panginoon. So, nung nahasik siya sa dawagan, nakinig nga siya ng salita, ngunit abala sa mga bagay sa mundo. Nakinig niya, pero hindi tumimo. Sabi dito, ang dawagan daw ay mabuting lupa, hindi siya matigas at hindi batuhan. Ito ay malalim at mataba. Tumutubong mabuti ang bining nahasik dito. Ang lupang ito ay kumakatawan sa mga taong tumatanggap ng salita ng Diyos. Malalim ang ugat nito, malalim din daw po ang ugat nito, at nagsisimula sila sa magandang pamumuhay Kristiyano. Subalit, meron po dito sinabi, ngunit sa magandang lupang iyon ay marami ring tinik. Yun yung dawagan, yung tinik. Yung tinik na yon, ang tinik na to ay ang tulad ng pagiging makasarili. Minsan nagiging makasarili na tayo, di ba? Minsan hindi tayo kontento pa rin. Minsan kasi, sabi ko nga, yung crowd, yung ating pinamumuhayan na, ano ba yan, yung sa labas ng mundo ng ating mga kasama, malaki ang ating, nito sa atin eh. Nung umuwi ako ng Pilipinas, syempre, mga classmate ko, nag-meet kami. Alam nyo, paramihan sila, may nabili silang lupa, meron na silang mga sasakyan, magaganda rin ang buhay nila, pero wala sila sa Lord. So, nung kausap ko sila, pag ikaw umuwi sa Pinas, pwede kang, bakit nga sila, makakapag-isip ka, di ba? Bakit sila ganun? May mga ganun na, may mga nabili ng lupa, marami ng
Marami silang nakapag-graduate din, pero wala silang Lord. So, ikaw na tao, mag-iisip ka, di ba? Minsan, nag-iisip tayo eh. Pagbalik ko nga dito, oo nga wala ako, nanimalay ako. Pero, isa lang ang meron ako. Si Lord. Pero nakita ko, sabi niya sa salita dito, anak, huwag kang mainggit sa mga tao. Iba yung sayo eh. May time kasi iba-iba tayo. Tinawag ka ni Lord, meron siyang gustong gamitin ka. Na ang buhay natin kasi, alam niyo, makikita natin ang buhay natin na pag walang Panginoon, hindi makahulugan ng buhay. Pansamantala lang ang kaligayahan. Napaka-pansamantala lang. Iba pag may Lord. Yung hindi mabibili ng mga pera, si Lord lang makapagbibigay eh. Lalo-lalo yung peace. Yung peace, sige nga, bili ka ng peace, 100 peace. Peace. Kapayapaan, 100, 1,000 kapayapaan, bili ka nga kahit 10,000. Kahit 1,000,000 pera, meron ka. Bumili ka nga ng peace na 1,000,000, meron ba nun? Wala, di ba? Si Lord lang yun. Ano pa yun? Kapahingahan. Sa Lord. Pag binigyan ka Lord ng kapahingahan, kapayapaan, at kagalakan, hindi nabibili ito ng pera. Kagalingan. Meron nga sa amin eh. Ang yaman-yaman, siya ang nagtitinda ng ng marble na libingan. Paredes, funeral. Doon kami nung namatay ang tatay ko, doon ako pumunta. Classmate ko siya, naligaw nga siya sa akin eh. Nakita ko yaman-yaman na. Sabi ko, naisip ko, mami, kung ito na pangasawa ko, ang yaman ko. Grabe mo ng kabaho. Sabi kasi ng mga kapatid ko, ikaw ang makipag-usap. Kasi maliligaw mo yun eh. Ipunta na ako. Dati yun ah. Jojo, dati naliligaw. Pero hindi ko naligaw lang ko, Jo. Namatay yung ko eh, nanay ko. Alam ko, sabi niya, sige, pumili ka na niya. Alam niyo, pumili ako, ang dami doon. May kulay pink, marami talaga. Sabi ko, ang mamahal nito ah. Pero, sabi ko, ang yaman-yaman. Alam niyo yung tatay niya kung anong sakit? Meron siyang sakit na, sis, ano ba yung sa papa mo? Prostate. So, na-hospital na siya. Parang may lustos dito. Na-hospital na siya. So, balit, walang halaga ang pera niya. Naka-confine siya. Pero, anong mangyayari ng marami niyang pera? Hindi nga siya mapagaling eh. Diba? Kaya hindi mabibili yung kagalingan eh. Si Lord lang. Kaya ito yung inilalarawan dito, yung pagiging makasarili. Diba, pag minsan marami na tayong pera, puro kasayahan. Barkada, magamayaman, nakakalimutan. Walang Lord. Walang Lord. Kasi masaya sila eh. Ang isang tao hindi nauubusan ng kahit anong bagay, hindi lalapit sa Lord. Hanggang hindi kikilos. Sabi nga, meron sa Biblia, sabi nga, mahirap makapasok ang mayaman sa kaharian ng Diyos. Kaya magpasalamat tayo, hindi tayo masyadong mayaman. Sabay ganun. Mayaman naman tayo sa puso kay Lord. Amen. Sabi dito, kabigatan sa buhay, gaya ng kayamanan at pagnanasa sa kamunduhan. Mas mabilis itong tumubo kaysa salita ng Diyos. At kalaunan ay ininis ang espiritual na pamumuhay ng Kristiyano. Maaaring hindi namamatay ang buhay espiritual ng Kristiyano, ngunit hindi nakakapamunga. Dahil dun sa mga gusto natin, mas nahihigitan ang gusto natin kaysa sa gustuhan natin na magkaroon ng relasyon sa Panginoon. O mas nahihigitan natin na meron pa tayong mga gusto sa buhay. Minsan pag tinatawag tayo ng Panginoon, mag-post tayo. Lord, ano yung gusto mo? Kasi minsan, may mga gusto pa talaga tayo. Kaya meron tayong panalangin, di ba? Minsan manalangin tayo. Ang nakakapaglago sa pananampalataya natin ay pananalangin. Bakit tayo tinuturoan ng Lord? Lord, patayin niyo po ako sa mga gusto ko. Panginoon, yung mata ko lagi nakakakita ng kagustuhan. Gusto ko to eh. Gusto ko yun, Panginoon. Ano niyo po yung mata ko, Panginoon? Yung aking, at saka ano ang wants? Ano yung wants at saka yung needs? Yung needs lang ang bilhin natin, wag wants. Minsan,
Noon ako marami akong pangarap. Alam nyo, pangarap ko Louis Vuitton. Yung diamond. Pag makakakita ako sa airport, ang gaganda nila. Talaga gusto ko yan. Gusto ko rin yan. Ay, hindi kita nabigyan ng Louis Vuitton. Pero hindi. Pero okay lang naman tayong gumamit noon. Basta naman can afford tayo. Pero noon gusto ko yun. Pero alam nyo, siguro nga dahil sa mahirap lang ako, mahirap kami, simple lang, hindi ko cannot afford ako. Hanggang tingin na lang ako. Pero alam nyo minsan, pag ako'y nasa shopping mall, nagtitingin ako, Lord, gusto ko po ito. Sabi ko, Lord, gusto ko po ito. Alam nyo ba, may nagregalo sa akin. Oo, nagulat ako. Pati yung gusto kong kulay, yun. Kaano kabuti ang Lord? Lord, gusto ko po itong bag na to. Pati itong kulay na to. Alam nyo, after ng punta ko sa church sa Warabi, hindi po, bigay po ng kapatiran. Binigay niya, nagulat ako. Sis, niyapos ko. Ang buti ng Lord. Alam mo ba, ito yung sinasabi ko sa Lord na kulay na gusto ko. Ibinigay mo, may ginamit ang Lord. Diba? May time na tayo may mga gusto sa buhay. Pero, diba pag gano'n nakakatuwa ang Panginoon. Kaya, iwasan natin siguro na, ayan, yan yung dawagan. May mga tinik yung mga sarili nating mga kagustuhan. Gusto ko to. Minsan, may gusto na sa atin ng Panginoon, nililigawan tayo ng Lord. Alam nyo, bago tayo talaga tumimo, maraming ipapadala ang Panginoon para tawagin tayo. Sa akin, tatlong nag-share. Isang pastor, nag-share sa akin bago ako tumimo. Iwas ako ng iwas. Kakain lang ako, sabi ko. Makikikain lang ako dito. Huwag mo na akong sharean. Kasi alam mo, umisi pa ako na, nag-uumisi ako, tinatawag na ako na Lord. Sabi ko sa baba, may taas doon, pastor. Sabi ko, halika dito, tinatawag ko, napakainin kita. Pati salita, sinesira pag salita na, teka muna, sabi ko, may tao na doon, alis na ako ha. Makikikain lang ako. Kaiiwas ko. Yung pala na, tinatawag ako ng Lord. Hanggang sa, si Ate Christy ang last. Ate Christy, sa bus. Sugatan ako noon. Wala ako sa asawa ko nung share niya ako na sabi niya, sis, punta ka ng nagbabasa ka ba ng Bible? Sabi niya, may Bible naman ako. Oo, nagbabasa ako, mayabang pa. Nagbabasa naman ako Sabi ko ganyan. Sabi pa niya sa akin, sis, punta kami sa church, punta ka. Sabi ko, ha? Teka muna, mag-Bible, di ba? Nakatatakot tayo para tayong di ba? Ganun ang ginawa ng Lord, sa bus kami nagkita. So si Ate Chrissy, tinatawagan niya ako, punta ka. Alam niyo, una, sabi ko, ayoko pumunta. Alam niyo kung bakit? Responsibilidad. Initakot tayo sa responsibilidad sa church, di ba? Kaya responsibilidad yun, sabi ko, ayoko, pag ako pinapunta doon, linggo-linggo, dapat na andun ako. Pero alam niyo yung ginawa ng Panginoon, nung inisip ko yun, God's thoughts are higher than our thoughts. Alam niyo ba ang ginawa ng Lord? Inuhaw niya ako. Isang punta ko pa lang doon, nakita ko na nagkakantahan sila. Sabi ko, ang ganda naman dito. Napakasarap ng pakiramdam ko. Nung nagkakantahan sila, umiiyak na ako ng umiiyak. Naiibsan ako. Alam niyo ba, ayun na. Bigla na lamang na, sabi ko, Lord, napakaganda naman ang lugar na napunta ko. Di uwi na naman ako. Alam niyo yung sabi kong responsibilidad na iniisip ko, inuhaw ako ng Panginoon. So, nung time na yon, naramdaman ko yung kagalakan. Hindi pa ako din tumatanggap noon. Once na nasa church ako, nakikita ko na sila. Ang saya-saya dito. Parang langit. Pag kumanta na ng praise and worship, sarap kumanta, Panginoon. Lord, sabi ko doon, Lord, ang ng praise and worship doon, gusto ko maging ganun din ako. Alam niyo ba, napad yun ng Lord. Isa yun sa aking kahiling. Nung una ako nagpunta sa church, Lord, gusto ko rin nagpuri sa'yo. Narinig niya na ako, kaya ako ngayon ay naging tagapagpuri din ng Lord. Kaya salamat, hindi tayo, puso natin, hindi sa dawagan. So, at sino po ang Sister Sarah? Ay, di ba siya? At? Tabang lupa. Amen! At nilalarawan ng lahat sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakakaunawa nito. Sila'y namumunga, maigting sa sandaan, maigting
mga 60 at may tig-30. At si Ate Bea, matabang lupa din. Yan. Amen. Yung po, Hallelujah. yung matabang lupa, nahasik sa matabang lupa, nakikinig siya ng salita, nakakaunawa. Amen. At sabi dito, yung matabang lupa na yon ay lumalago. Nagpo-produce pa yun ng mas maraming, yung matabang lupa na yun, nagpo-produce pa yun ng mas maraming bunga. Tayo, di ba? At sabi doon, ito po ay labis na yung kanyang bunga dumadami. Pag inalaw po natin yung spiritual na buhay natin, na magkaroon tayo ng root, ng ugat, pag alaw lang natin. Huwag tayong, alaw lang natin. Kasi makikita natin na ang pag-church, ang salita ng Panginoon ay isang maganda. Maganda to di ba? Ito ay nakakatulong sa ating buhay. Ito ay hindi pangit na gawain. Di ba? Pero minsan, sabi nga, nakita ko sa Facebook, sabi doon, yung mga cellphone nga, lapat-lapat binibili. Subalit yung Biblia, na mura, libre pa, hindi alam tanggapin. Pero hindi natin alam, yun ang buhay. Diba? Nakita ko yun sa na ito, pag inalaw natin yung ating puso, ialaw natin na yung anong ginagawa na sa atin ng Panginoon, yung sa ating spiritual na buhay, ito ay magkakaroon ng ugat Alaw lang natin. So, doon sa matabang lupa na yon, kailangan nun, pag ang naging puso lang natin huwag tayong tumingin sa anumang bagay. Tingnan lang natin si Jesus Christ. Yung purong puso. Yung purong puso lamang na gusto mong magkaroon ng commitment. Gusto mong maging committed kay Jesu Kristo. Yun lamang. Wala lang po tayong titingnan pang ibang bagay. Yun lang. Alaw lang natin. Lord, Ama, sa pangalan ni Jesus, Ikaw lang hayaan mong makita ko at gawin mo laging malinis ang aking puso. Sabi po doon, blessed are the pure in heart, makikita niya ang Diyos. Blessed daw yung puso ay purong puso. Huwag tayong tumingin sa kung tayo man may mga bagay na nakikitang bagay, na hindi natin ikalago, huwag natin tingnan yun. Kasi si Lord ang author at finisher ng faith. Sabi doon, pag tayo'y namunga, magtitig 100, may tiga-6 na po, at may tig-30 po. Ito po, 4 na puso. Parable of the sower, ayan ang heart types. Ito yung blind heart, the rocky heart, the rebellious heart, remaining heart. Tingnan po natin yung mga kaibahan. Yung heart na bulag na puso, ayan. Bulag ang pag-ibig. Hindi. Ayan, blind heart. Ito po daw yung kapasyahan ng puso niya. Kasi ang nagpapasya isang puso, di ba? Ay, yung pagpapasya ng puso niya, mahirap umunawa ng God's message. Hindi niya maunawaan. Matigas, dahil matigas. Ayan. Ayan yan, no? Kaya tinuka. Biglang nawala. Kinuha ng kaaway, biglang nawala. Ayun na. Wala na. Tapos yung rocky heart, lagi yang nananabig sa una. Lagi yang nananabig sa una. Sa salita ng Panginoon. Pero, sabi doon, yung kanyang mababaw lamang. Yung naging mababaw lang, shallow. At kulang ito ng kagustuhan para palakasin yung pasimulain. Yung pagpunta pa lang dito, parang wala nang parang masaya siya. Una, nakarinig ng word. Pero parang hindi ito, baliwala lang. Masaya sa una, pero doon mo inalang, nakarinig naman ako, okay lang. Parang walang nangyari. Di ba? Lacks will to strengthen initial gift. Yung mga gift, yung pansimulang gift sa atin. Walang pagnanais hindi nagnais. Ayan. Yung rebellious heart, ayan ang rebellious heart partially commits to Christ. Yung kanyang hindi buo ang puso sa pagko-commit kay Kristo. Ang pamamuhay daw po ito ay
Kung mamuhay yung rebellious heart kasi is mapaminsala. At sabi po doon, di ba ang vulnerability, ito po ay masyadong, anong tawag dito, maramdamin. Kung mamuhay, ito po ang rebellious heart, maramdamin, madaling masaktan. Madaling masaktan yung mga hangarin sa buhay. At yung mga concern, worldly, yung desire, madaling masaktan. Vulnerable. Yung mabilis siyang, madaling magtampo. Pag tayo, yan, yung puso na yan. At yung remaining heart, ito po yung puso na fully dedicated kay Jesus. Sabi dito na siya po ay matibay, establish. At pag ito po ay namunga, nag-aani ng maraming, ito po ay mag-aani ng fruit of righteousness. Napakarami. Nag-aani po ito. Ayan. Yan po yung 4 na puso. Bakit po may itinuro? Ito po yung inihasik ng Lord. Ayan yung puso na yan, kung saan napunta. Ayan, yan ang mga puso na yun. Ang ating pong buhay at ating pananampalataya ay katulad dito ng seeds, ng butil na bato, na buto. Kung paano ito lalago sa atin. Ito po ay depende sa soil na nakapagtaniman sa ating buhay. Kita po natin yan. Ano? Alin sa 4 na klase ng lupang ito ang katulad ko? Ang nung puso, mayroon ako. Ayan. Ayan. Tingnan nyo. Kinain. Tingnan nyo yung mukha niya, oh. Ito naman, sa bato. Yung ugat niya ko kuunti, oh. Pag kasi ang Word of God, narinig natin, then samahan natin ito ng panalangin na lumago. Ako nga nung nag-aaral ako nito, alam nyo, sabi ko, Lord, gawin mo parang akong matabang lupa. Ito yung weeds. Yung puro sarili natin, marami tayong hinangad, na ang Word of God, mas napahalaga natin yung pansarili natin kaysa sa salita ng Panginoon. No? Ayan, nung nag-iisip, nagpapag-isip siya. Si Lord ba? Sabi niya, o yung mga gusto ko sa buhay ko. Si Lord ba? O pupunta ba ako sa church? O ano? Dito na lang ako. Alam ko naman eh. Alam ko, naranasan ko rin kasi yan. Na sa bawat buhay natin. At yung isa naman, ito yung matabang lupa. Ayan. Marami po kasing tao na nagre-respond ito, iba't iba. Different state of readiness sa ating buhay. Diba? Minsan may hindi pa ready, may ready na. Pero sabi doon, meron matigas, meron doon na mababaw lang yung lupa. Minsan naman may contaminated ng lupa. Alam niyo yun? Na may contaminated. Ito, ang ibig sabihin ng contaminated, nagdi-distract dito yung mga alalahanin sa buhay. Diba? Kaya nagko-contaminate. Inuuna pa natin yung mga alalahanin natin sa buhay. Ayan na. How has God's Word taken root in your life, sa ating buhay? Yung Word ng Lord. Amen? Pwede tayong mag-isip. Mamayang gabi, isip tayo. Diba? Tinatawag tayo ng Panginoon eh. Tinatawag na tayo. Ni-invite niya tayo. Katulad ko rin. Alam niyo noon, para rin ako kayo na yung Word of God, may nag-share sa akin, pero nag-iisip ako sa buhay ko, sabi ko, ganito na lang ba ako lagi? Parang napagod ako sa Japan, trabaho ng trabaho sa buhay mo, na walang, minsan magagala ka, magkakasama kayo, pero iba yung kagalakan na talagang nung matagpuan ko ang Diyos, iba ang nangyari. Yung perfect plan niya sa ating buhay. Napakaganda.
nagpapatotoo tayo dito, ginagamit tayo, kasi ito ay totoo. Diba? Totoong buhay na to eh. Hindi ito laro-laro lang. Kaya let us pray to God na maging matabang lupa tayo. Alam ko naman na kikilusan to ng Panginoon. Sabi niya, lahat ng salita na sinasalita natin, ito hindi masasayang. May kapangyarihan ng ating Diyos. At nakatilisa sa ating mga puso. Amen. Ang mahalaga lang ay lagi tayong magnasa at mauhaw. Tingnan po natin. Ito po yung seed na sa Luke 8:15. Ate Bea, pakibasa. But the seed on good soil stands for those with a noble and good heart, who hear the word, retain it, and by persevering produce a crop. Salmupas yan. Ayan na. Yung seed po, yung magandang lupa, anong nangyari? Ayan, natanim ito. Yung puso, ito yung puso natin eh, good heart, noble. Ano yung ko pababasahin ko sa Tagalog Ang mga nahasik naman sa matabang lupa ay ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at nag-iingat nito sa kanilang puso. Ano sabi doon? Nag-iingat sa kanilang puso. Tapat at malinis sila'y namumunga dahil sa pagtsatsaga na sa ating buhay. Diba minsan, pag ang family natin, nagtsatsaga tayo, diba? Para sa ating mga anak, sa ating mga mahal sa buhay. Nagtsatsaga tayo. Pero ito yung Amang Diyos na tumatawag sa atin, na nagmamahal sa atin, na minsan hindi natin napansin. Ngayong dumating na yung salita ng Diyos sa atin, huwag natin ito i-taken for granted. Kasi ito, gusto niyang malasap natin ang tunay na buhay. Ang kahulugan ng buhay, yung kaligtasan na bibigay niya sa atin. Yung sabi nga doon, diba, itataguyod niya yung ating buhay. Magiging maganda yung ating buhay. Marami po akong nakitang mga nakakilala sa Panginoon na talagang yung relasyon sa Panginoon. Pag may relasyon natin ng Panginoon, karelasyon natin ng Diyos. Hindi ko lang i-assure ng 100%. Assured ko yung buhay ko din. Dahil totoo ang ating Diyos. Buhay ang ating Diyos. Dakila ang ating Diyos. Tapat ang ating Diyos. Siya lang ang magmamahal sa atin. Amen? Yung pagmamahal, sabi nga today is the Father's Day. Pero yung Father in Heaven, ibinigay niya ang bugtong na anak para sa atin, para tayo magligtas. Ganun niya tayo kamahal. At kung babasahin natin ang Biblia, maraming words sa Biblia, makikita mo kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Kung gaano niya gusto ipadama ang pagmamahal niya sa atin. Ganun ka kabuti ng ating Diyos. Nung isang umaga nga, sabi ko, kaninang umaga, nagbukas ako ng Facebook, may nag-post ng word ng Lord. Puro word ng Lord. Madadama mo na, sabi ko nga, Lord, thank you sa pag-ibig mo sa akin. Kasi, ganun mo ako kamahal. Hindi mo ako hinayaan na makikita ko kahit may mga pangit tayong nangyari sa buhay. Pero dumating ang Diyos, dahil sa pagsubok na yun, doon niya tayo pinalalago at pinatatapang at pinatatatag. Yung pagsubok na yun, kung bakit tayo kumakapit sa Kanya. Dahil kung walang pagsubok, walang mga kahirapan sa buhay, paano natin makikita ang kalakasan ng Diyos sa ating buhay? Sa bawat kahinaan natin, ang kalakasan ng Diyos gusto niyang ipakita sa atin. Amen. Gusto niyang maranasan natin, maraman natin kung gaano kamakapangyarihan ng ating Diyos. Huwag natin take it for granted.
Kasi mapalad tayo dumating sa atin ang salita ng Panginoon. Marami na nagsasalita nito, alam ko. Pero ako, isa rin ako magsasalita kasi napatunayan ko sa aking buhay. Sa aming buhay, si Kuya Kuya Abet dati, talagang, Mami, 10 years, nasa Warabi, nakaupo. Pero salamat sa Mother Church, lahat din tayo nagpe-pray. Ngayon siya, sabi ko nga, yung transformation ng Lord, bagamat matagal, yung huwag tayong sabi doon, magtyaga tayo. Huwag tayong manghinawang manalangin, laging lumapit sa Lord. Kasi ang taong lumalapit, nagpapakumbaba sa Lord, paakit niya, hindi didinggin. Didinggin tayo ng Panginoon eh. Diba? Yung ating gusto ay para sa kabutihan ng ating pamilya, ng mga anak. Bakit hindi niya tayo diringgin? Kaya lang, may timetable ang Diyos. Ayon sa kanyang kagustuhan, hindi pa rin sa ating kagustuhan. Kaya let us wait. Amen? Pag dumating naman yung timetable na yun, matutuwa tayo. Tunay. Kaya salamat sa Lord. Ito yung 4 na puso. Sabihin natin sa Lord na, Lord, nilagay natin tayo sa matabang lupa. Diba? Alam ko, marami sa atin ng mga pangangailangan sa Pilipinas. Alam ko, kailangan natin ng work. Pero, alam nyo, sabi nga ni Kuya Abet, wala na kaming masyadong work. Ako din. Pero, ngayong nagpapagamit kami sa Panginoon, nakaano kami sa Lord, nakadepende. Kahit sino mga pastors, alam ko nakadepende sa Lord. Kasi, gustuhin man nating magdumami ang trabaho, paano kung masasakit na yung katawan natin, hindi tayo makatrabaho. Pero kung nandyan ang Panginoon, siyang magbibigay ng lakas, siyang magpo-provide sa atin. Diba? Hindi na natin kailangan magpakasikap-sikap-sikap. Okay lang magsikap, isang sikap. Wag naman sikap, araw-gabi. Wag natin gawin yun. Magbigay tayo, maglaan tayo ng oras sa ating Diyos, ng ating salita niya. At walang masasayang kahit anong bagay. Magagalak tayo, matutuwa tayo. Sige po tayo tumayo at ipanalangin natin sa Panginoon na tayo sama-sama na patuloy mamunga. Ngayong Lord, hallelujah! Hallelujah, Lord. Oh, Ama, napakabuti mo sa amin. Ama, pinupuri ka namin ng aming mga puso. Ama, salamat, Panginoon, sa hapon na ito muli. Ang kagustuhan mo, ang nasusunod, hindi ang amin, Panginoon. Ama, salamat sa bugtong mong anak na si Jesucristo na lagi namin inaalala, na binigay mo para sa amin. Salamat sa relasyon na pinagkaloob mo sa amin, sa bawat isa, Lord. Salamat sa hapon na ito, nagagalak ang aming mga puso. Ako din, Lord, nabibless ako dun sa 4 na puso. May time na, Lord, ginigising mo kami, na, Lord, ang ikakalago pa ng aming pananampalataya ay ang pananalangin sa'yo. Ngayon pong hapon na ito, pinapanalangin namin na, Lord, gawin mong matabang lupa, Lord. Gawin mo kaming matabang lupa, Panginoon. Lord, ang adachi ko'y tinataas ko sa inyo, Panginoon. Lord, tinataas namin sa inyo ang adachi ko. Ang lugar na ito na pinagkaloob mo sa amin, alam namin na walang masasayang, Lord. Sa ito, maghahasik, Panginoon. At kaya mo, gamitin mo lamang kami dito, ang bawat isa, Panginoon. Salamat sa adachi ko, Lord. Sa buhay ng aming mga kapatiran, si Sister Girlie Haneva. Salamat sa buhay ni Sister Girlie, Lord. Na tinatawag mo, Panginoon, na tunay nararamdaman ka niya. At si Sister Dayan, Panginoon. Lord, Sister Jane, Panginoon Franco, Panginoon, tinataas namin sa inyo ang mga nararamdaman nila sa hapon na ito, Panginoon. Lord, tinataas ko ang kanilang kalakasan, ang kanilang pangangatawan, Panginoon. Ang kagalingan, Lord, mananakit na katawan, Panginoon. Lord, galingin niyo nga po sila, Panginoon, yung mga nararamdaman nila, Panginoon. Salamat sa buhay ni Sister Sarah, Panginoon. Nahinasakan mo po siya, Panginoon. Alam ko, Lord, lahat kami dito ay gagawin mong matabang lupa. Salamat sa buhay ni Sister Sarah. Panginoon, sa kanyang isip at puso. Alam ko, Lord, na andun ka, Panginoon. At lagi siya, Lord, salamat sa pagsama mo sa kanya palagi.
pati ang kanyang 3 anak, Panginoon, na lagi kanyang kasama, Panginoon, anumang mga dinaranas niya, at sa pag-aaluga niya at pagpapalaki sa kanyang anak, Panginoon, kayo ang kanyang kaagapay, Panginoon. Kayo ang kanyang kasama. At sabi mo, hindi mo siya iiwan, ipababayaan, Panginoon. Kahit salamat, patuloy mo siyang palakasin, palaguin, espiritual, Panginoon. Salamat, Lord. Tinataas ko rin si Nami sa oras na ito, O Diyos. Ang puso ng aking kapatid na ito, Panginoon, Lord. Salamat sa buhay ni Nami, sa kanyang eskwelahan. Patuloy, tinataas namin, Panginoon, ang kanyang pag-aaral, ang kanyang mga teacher. Lahat ng makakasalamuhan ng mga tao, Panginoon, palakasin mo siya, banal na Espiritu. Lagi mo po siyang bantayan. Salamat po. Salamat po sa aming Mother Church, O God. Sa aming kay Sister Mary at kay Sister Rose. Salamat sa pagtulong nila, Panginoon. Na Lord, tunay na nagagala ka, Panginoon. Sa worshiper mo, Panginoon, na naandito ngayon. Itinataas ka, Lord. Salamat sa mga worshiper na pinadala mo dito upang makasama namin, Panginoon, magpurit sumamba sa iyo. Salamat po. Salamat po sa buhay ni Ate Christy na isang matabang lupa. At ngayon, ina-acknowledge ko yung kabutihan mo sa kanyang buhay. At sa pagtawag mo sa kanya, Panginoon, ako'y kasama. Dahil siya po yung nanay ko sa pananampalataya. Salamat sa kanyang buhay, Lord. Salamat po kay Ken. Sa hapon na ito, Panginoon, na Lord, yung pagtsatsaga ng batang ito, Panginoon, ay nakikita mo, O Diyos. Patuloy na kalakasan. Patuloy na pagsama mo, banal na Espiritu, kahit saan pumunta si Ken. Sa kanyang pag-share ng iyong salita. Salamat sa kanyang buhay, Panginoon. At itinataas ko, Panginoon, salamat din po sa aming Mami Rose, na Lord, na nagmamahal sa iyo lagi, sa iyong church, dahil ang church ay kami. Lagi kaming minamahal ng Mami at inihiling namin ang patuloy na kalakasan, Panginoon, sa Kanya. At nagagala kami na lagi namin siya kasama, Panginoon. Salamat sa bawat isang naandito, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Salamat din kay Kuya Abet, Panginoon, bilang isang aba ng pamilya namin, Lord, na nagtataguyod dahil tinawag mo siya. Kaya salamat sa pag-guidance mo sa kanya, Panginoon. Salamat sa kanyang buhay na patuloy mo siyang ginagamit. At patuloy hayaan mo, Panginoon, na sa aming mag-asawa, kayo pa rin, Panginoon, patuloy mo kami gamitin sa Adachi ko, Lord. Sa nalalabi naming buhay, hayaan mo ibigay namin ito sa iyo, Panginoon. Lord, salamat sa gawain na to, na lahat kami tinawag mo upang magtaguyod, Panginoon, na kasama ka sa Adachi ko. Kaya magkakaisa kami, Panginoon. Nagkakaisa kami sa pangalan ni Jesus. Salamat po, Lord. Salamat po. Oh, hallelujah. Itinataas namin, Panginoon, sa iyo ang lahat ng natitira pang oras sa aming pagpe-fellowship, Panginoon. Salamat po sa lahat ng bagay pinagkaloob mo sa amin. Lord, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Si Ma'am